Purihin ng Diyos na buhay. Malabahan niya ako natin ng malakas mga Diyos. Tayo po'y dadako ngayon sa paghandog o pagbibigay po sa Panginoon na ito po'y pinaka-favorite verse ko po na sa pagbibigay at paghandog po sa Panginoon. Sa Genesis chapter 28, verse 20 to 22 ay sabi po dito ay nangako si Jacob ng ganito. O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, Amen, pakakainin at dadamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. 22, sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong aral-alang ito. At ibabalik ko sa inyo ang ika-10 bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. So, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos at church na meron po talagang pagbibigay sa Panginoon. No, lahat po ng meron tayo, ang sabi ni Jacob, no, ibabalik ko po sa inyo ang ika-10 bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. At sinabi rin po sa Deuteronomy chapter 8 verse 18 na church, alam niyo po ba na ang sabi ng Panginoon, daw po natin siya sa ating pong pagyaman. Sapagkat ang Diyos po nagbibigay sa atin ng lakas para yumaman. Amen. Ganun din po sa ating buhay. Na lahat po na natatanggap natin sa buong isang linggo ay meron pong bahagi ang Panginoon dyan. So, doon po sa mga luma, alam na po natin ang tithes and offering o 10% natin pong kinikita, natin pong sinasahod, no, natatanggap sa buong isang linggo, ay babawasan po natin yan ng 10%. Amen? Para po yan sa Panginoon. Sapagkat hindi po lahat no, nang natatanggap natin ay sa atin lahat. Amen? Meron nga po dyan sa pera natin, may buwis eh. Diba? Yung buwis mo, magkano po ang percent ng buwis ng tax natin? 12%. Gawin mo, mas mataas pa sa percent ng Diyos. Sa Diyos, 10% lang. Amen. At the same time, alam niyo po ba na ang pagbibigay, paghandog po sa Panginoon, ay yan po ang susi para po yumaman tayo. Hindi po namin to sinasabi dahil ang church po namin ay mukhang pera. Actually, hindi na nga po dapat kailangan ng pera ng Diyos eh. Amen. Pero, ang gusto lang ng Panginoon, na yung mga anak niya ay sumusunod sa kanya pong kautusan, sa kanyang sinasabi, na ang pagbibigay po talaga, church, marami po bawat isa sa Jesus is my life, na napatunayan po na ang pagbibigay ay susi ng pagyaman, pagsagana, pagpapal, kagalingan, kapayapaan sa buhay na ito. Amen. Sapagkat nakikita ng Diyos na ay kahit binibigay niya yung pambili niya na ng bigas, pambaon ng kanyang anak, pangkain na lang, pero nakikita ng Panginoon na isinasakripisyo niya, no, yung kanyang pangailangan dahil nananampalataya ang bawat isa na ibabalik ng Diyos yan siksik, liglig, at umataw. Amen. Kaya dapat wag po talaga natin panginayan ang ating pong paghahandog nung pagbibigay sa Panginoon. Dahil alam niyo po, hindi po sinungaling ang Diyos ng Jesus is my life. Dahil marami na po ditong testimony, no, na ang binibigay nila ay ibinabalik ng 10 times. Minsan nga, 100 times. So, kung naman magbigay ka 10,000, babalik nila 100 times. Pero alam niyo po ba na masingin ko lang po na last 2021, hindi ako nagkakamali. No, na mabuti ang Panginoon dahil nasubok ko that time sa buhay po ng ating mga pastora. Nakwento ko na to dati pa. No, na nag-withdraw po ako sa Gcash ko. No, alam niyo, may laman po yung Gcash ko ng 9,000. So, nag-withdraw po ako, sabi ko, mag-withdraw ko 5,000. Pero ang tithes and offering ko, 1,700 lang. Amen. Pero mabuti ang Panginoon dahil ang tumayo po nung time na yon dyan sa old church, pandemic, 2020, kung di ako nagkamali, pandemic po yun. No, na tumayo ang lingkod ng Diyos, no, nahamon po ko sa buhay ni David, na siya po ay hindi nagbibigay sa Panginoon ng, alam mo yun, yung walang bigat. Walang bigat sa puso niya. Sabi niya, hindi ako pwedeng magbigay sa Panginoon na, alam mo yun, hindi, sa puso niya. Yun yung po yung natandaan ko nung time na yun. So, nung panahon na yun, talagang ang Diyos namumusan na ibigay mo lahat yan. So, Lord, pambibig ko na sa Shopee. Kasi ang alam ko, 1,700 lang talaga tithes ko, yun na ibibigay ko sa Panginoon. Sobra yung 5,000. Amen? Sobra yun. Pero alam nyo, ang tagal ko binigay kasi nag-ano
nag-aalinlangan tayo. Kaya nung pagkatapos mo nung time na yun, alam nyo, sabi ni Zayda mo, bigay yan, bigay mo na yung 170, tama na yan, kasi malaki na yan eh. Yung sobra, bigay mo na yan kung ano lang kasi pinipili ko nun eh. Pero alam nyo, umakit ako sa taas, Lord. Yun pa man, kung talagang nilaw na ibigay ko. Pero hindi pa nag-church yung pamilya ko nun. Hindi pa nag-church. No, pero umakit ako sa taas, sabi ko, Lord, bibigay ko ito lahat. Kasi ang sabi ng lingkod ng Diyos, gusto niyo bang maligtas pamilya niyo? Gusto may bagong bagay na mangyari sa buhay ninyo. Yung hinihiling ninyo, tuparin ng Diyos. Yun yung sinabi. Sabi ko, isa lang naman ang gusto ko. Gusto ko makapasok yung ate anak ko. Gusto ko makabalik yung ate Paula ko. Gusto ko makabalik yung tatay ko, si Leet, yung nanay ko. That time ha, yun yung gusto ko, yung design ng puso ko. Makita ko sa taas, Lord. Sabi ko, sige Lord, ibibigay ko tong pera ko. Lahat to, Lord ha. Palang ka na Panginoon. Pero isa lang ang gusto ko. Kahit hindi mo ibalik tong pera to, gusto ko lang sa pagpatak ng January 2021 ay makita ko po yung ate anak ko, yung ate Paula ko, yung tatay ko, si Leet, si nanay na nag-church. Yun lang po, hinihiling ko sa Lord. Kahit mo muna ibalik, Lord, bahala ka na. Pero alam mo, bunti pa rin ang Panginoon. Kasi, alam nyo, siguro ano yung September or November ata yun. So, alam nyo, yung 5,000 na yun, pinalik yun ng Diyos ng 50,000. Totoo po yan, hindi po yan joke. No, hindi po ako nag-aano, pero mabuti ang Panginoon kasi namangha ko. Pero alam nyo, hindi naman ito hinihiling ko eh. Totoo lang, pera na yun ah, hindi mo na ako pera, pero hindi talaga Lord, hindi naman ito hinihiling ko eh. Sabi ko Lord, pag-church mo yung yung ate ko yung gano'n. No? Pero alam nyo, salamat Lord, kung ito yung binibigay mo sa akin eh, di ba? Pero alam nyo, pagpatak ng January, yung po pala ay talagang tunay po ang Diyos sa buhay na nakita ko po. Nagpagamat wala sila, pero yung hiniling ko sa Diyos, dahil gusto ko na makita ang kapangyarihan ng Panginoon sa pagbibigay, sa salita ng Diyos, na totoo ba yung sinasabi na church, na ibabalik ng Diyos ang lahat ng ibibigay natin sa Kanya. Buhay yan, pera yan, ano mang kayamanan, lakas, atensyon pa ng ibibigay ng Diyos yan lahat sa atin. Amen. Kaya huwag kayong mag-alinlangan na magbigay, maghandog ng buhay, ng panahon ng atensyon sa Panginoon dahil ibabalik ng Diyos lahat po yan. Amen. At the same time, no, sa Matthew 10:10 po ang love gift. Hindi ko po kayo nun, baka magbigay nga po ng 100,000, baka ibalik nyo. Hindi po, yun po ay hindi ko alam kung ano po ibabalik ng Diyos sa ibibigay ko. Kasi yun lang ako eh. Ikikwento ko lang po sa inyo nangyari na gano'n, pero hiniling ko lang that time. Gusto ko lang makita talaga yung pamilya ko na wala po ko sa pera eh. Wala po ako doon. Hindi ko mga pera na. Pero salamat sa Lord, binalik. Ganon din po sa ating mga buhay. Hinahamon ko po kayo, church, ng salita ng Diyos. Na tayo po ay magbigay, magtapat, ibigay ang, alam mo yung tiwala, pananampalataya po sa Diyos na buhay dahil hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Sa love gift po, no? Sa Matthew 10:10 po, ang sabi po ng salita ng Diyos, mismo si Jesus Christ po nagsabi na karapat-dapat daw po pagpalain, ibigay ang ikabubuhay ng kanyang manggagawa. Kaya yan po sa love gift dahil nagbibigay po ng buhay, ng atensyon ang ating lingkod, no? Talagang isinurrender niya po kanyang buhay para lang po maligtas tayo na matulungan na maligtas po ang bawat isa. Kaya sa oras na to, church, I pray na subukin po natin ang Diyos sa lahat po natin ikinabubuhay. Tayo may lumayo sa Panginoon at tayo po ay magbigay lahat sa Lord. At welcome ko po ang mag-special number sa buhay po ni Daddy Jose.
ba nila eh, sobrang taas eh. Ilang Diyos. Ano ba yun? Sige po, extend mo natin ating kamay sa amin. Yes, Lord, Hallelujah, Jesus, sa mga banal sa ngalan ni Jesus, at tuloy ka ng pinupuri. Pinapasalamatan nila namin na Lord, salamat po sa mga salaping ito, Panginoon, na ibinigay po ng bawat isa, Panginoon. Tunay, Lord, na nakita niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, Lord, na hindi nag-alinlangan, naniwala ng palataya, Panginoon. Kaya niyo po ibalik ang mga bagay na kaya nilang ibigay sa iyo, Jesus, Panginoon. Sa mga hindi nakapagbigay, patuloy niyo po silang i-bless, i-touch, Panginoon, Lord, na maranasan dinawa nila ang iyong kapangyarihan, Panginoon, yung kasaganaan ng pagpapal. Ang himala, Panginoon Jesus. Salamat, Ama, sa inyo po mga salaping ito na magamit po sa iyong upasan, Panginoon, sa iyong templo, Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen.